Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. At sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood sa inyong mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Ako nga pala si Rafael. Apo ako ng isang dating kilala at magaling na albularyo sa aming baryo. Pero nung magkasakit siya at pumanaw, ako na lang ang naiwan. Ang masama pa, may mga taong umangkin sa lupang kinatitirikan ng bahay namin. Dahil wala na akong kamag-anak na pwedeng kumukup sa akin, kinuha ako ng mga taga-DSWD. Pero ilang araw pa lamang ako sa poder nila, hindi na ako nakatiis. Tumakas ako at napadpad sa syudad. Ang tanging dala ko na lang noon ay kaunting damit at ilang mahalagang gamit ni Lolo. Ibang mundo ang syudad kumpara sa baryo namin. Magulo, maingay at madumi. Wala akong kilala doon at walang tumutulong sa akin kundi ang sarili ko. Para mabuhay, ginawa ko ang lahat ng marangal na trabahong pwedeng pasukan ng isang batang katulad ko. Nagkargador ako sa palengke, naging parking boy at naglilinis ng mga karinderya kapalit ng isang balot ng ulam at kanin. Akala ko noon, yun na ang pinakamalaking laban na haharapin ko. Pero mali pala ako. Isang hapon, habang nagpapahinga ko sa tapat ng isang parke, doon ko nakilala ang dalawang tao na nagpabago sa takbo ng buhay ko. At mula nang makilala ko sila, doon nagsimula ang totoong kwento ng pakikipagsapalaran namin. Yung hirap na dinanas ko sa syudad, parang practice lang pala yun. Para kaming inihahanda sa isang mas malaking tadhana. May misyon pala kaming kailangan gampanan. Ang ipaglaban hindi lang ang buhay namin, kundi ang buhay ng ibang tao laban sa mga nilalang ng dilim. Ang pakikipagsapalaran namin ito ang nais kong ibahagi sa inyo, Sir Blair. Muli, ako po si Rafael at ito ang aking kwento. Hapon noon, nakaupo ako sa isang bench sa gilid ng parke. Habang nagpapahinga, pinagmamasdan ko ang mga tao sa paligid. Maya-maya, sa gilid ng parke, natanaw ko ang grupo ni Nabong. Kilala sila bilang mga bully at tauhan ng isang sindikatong namamalimos dito sa lungsod. May pinagkakaguluhan na naman silang isang batang lalaki. Pinanood ko sila. Hindi ako nakialam sa ginagawa nila dahil ayokong madamay. Maliit lang yung bata at sobrang payat pa. Halatang kulang sa kain. Ang suot niyang t-shirt ay butas-butas at masyadong malaki para sa kanyang katawan. Nanlalaki ang mga mata niya sa takot habang isa-isang tinitignan ang mga batang nakapalibot sa kanya. Sinimulan nilang saktan ang bata. Tinulak siya at napasubsob sa semento. Hindi pa sila nakontento. Pinagtulungan nilang sipain ang bata habang nakabaluktot ito sa lupa para protektahan ang kanyang ulo. Umiiyak na siya habang nagmamakaawa, pero tawa lang ang isinasagot ng mga bully. Ilang sandali pa ay may biglang lumapit na binatilyo na hindi ko rin kilala. Huminto siya sa harap ni Nabong. Hoy! Itigil niyo na yan! Narinig ko ang malakas na pagtawa ni Bong at ng mga kasama niya. Sinabihan nila ang bagong dating na huwag makialam kung ayaw niyang isunod siya sa pambubugbog. Pero hindi natinag ang binatilyo. Tumayo siya ng tuwid at hinarap yung batang inaapi. Ikaw, anong ginawa mo sa mga to? At pinagtutulungan ka nila?
Inaagaw nila yung barya ko. Pati na yung tinapay na binigay sa akin nung alis sa tapat ng simbahan. Ano? Yun lang? Dahil lang sa tinapay at barya? Kaya kanila binubugbog ng ganyan? Opo, sabi po nila, dapat daw sa kanila mapuntahan lahat ng kinikita ko. Teritoryo daw po nila, ang lugar na to. Ah, ganun ba? Sinamaan niya ng tingin ang grupo ng mga bata. Itinaas niya ang kanyang kamay at direktang itinuro ang daliri sa mukha ni Bong. Ang tatapag nyo sa bata. Subukan nyo sa akin yung tapang nyo. Akin na nga yung barya niya. Bago pa magdilim ang paningin ko. Huwag na po, baka mapahamak lang kayo. Marami sila. Hayaan mo sila. Kahit gaano pa sila karami, kayang-kaya ko sila. Mga duwag naman ang mga yan eh. Malakas lang sila dahil marami sila. Pero, Hindi niya pinakinggan ang sinabi ng batang patpatid. Bagkus ay hinarap na niya ng tuluyan ang grupo at pumorma na parabang handang-handa na sa pakikipagbakbakan. O ano? Pagtititigan na lang ba tayo dito? Sumugod na kayo kung susugod kayo! Nagalit si Bong sa narinig. Sinugod nila ang bata ng sabay-sabay. Doon ko nakita ang bilis at galaw niya. Kahit ilan sila, hindi siya basta-basta natatamaan ng mga suntok at sipa. Siya pa nga ang naka-score ng batok, sapok at uppercut sa mga ito. Kakaiba ang tapang niya. Parang sanay na sanay siya sa pakikipagbasag ulo. Maya-maya pa ay nahawakan siya sa magkabila ang braso niya, pero nakuha pa rin niyang makawala at pinagsususuntok ang mga ito hanggang sa mapaupo sila sa semento. Hindi talaga siya nagpatalo. Kahit si Bong na leader nila, hindi nakapalag nung masampal at masuntok sa panga. Dahil sa takot na baka mapuruhan sila, mabilis na nagpulasan ang grupo ni Bong palayo habang sumisigaw ng mga banta. Nang wala na ang mga buli, nilapitan niya yung batang makulit. O ano bata, ayos ka lang? Kaya mo bang tumayo? oo, medyo masakit lang po kuya. Ito pong tuhod ko. Naku, masakit talaga yan. Puro galos eh. Teka, ibinalik ba yung mga bariyang kinuha nila sa'yo? Di ko na napansin eh. Oo kuya, ibinalik naman po. Ayan po, inihagis nila sa sahig bago sila umalis. Pero hindi na po kumpleto to. Saka yung tinapay ko, inapak-apakan lang. Sayang. Hayaan mo na yan tinapay, marumi na yan. Huwag mo nang pulutin. Saka, huwag kang manghinayang sa pera na kulang. Ang importante, wala na sila at ligtas ka na. Salamat kuya. Pero bakit niyo ba ako tinulungan? Hindi ka ba natatakot na baka balikan kanila? Ba't naman ako matatakot sa kanila? Wala naman silang bilat-bat sa akin eh. Saka sanay na ako sa mga ganun. Wala kang dapat na ipag-alala. Huwag mo na silang isipin. Siya nga pala, ako si Miguel. Ikaw, anong pangalan mo? Gabriel po. Gabriel? Bakit po kayo tumatawa? May nakakatawa po ba sa pangalan ko? Ay, wala. Pasensya ka na ha. Hindi ko lang talaga mapigilan tumawa kasi naaalala ko yung kuya ko eh. Kapangalan mo kasi siya. Kaya lang yung isang yun eh. Mukha at ugali ay parang halimaw. Malayo sa'yo. Mukhang inosenteng-inosente ka kasi. Halimaw po? Bakit naman po? Sabi nung alis sa may simbahan, pangalan daw po ng anghel ang Gabriel. Ay nako, sa pangalan lang yung bata. Pero sa totoong buhay, maraming tao ang pang-anghel ang pangalan. Pero ang ugali at gawa ay pandemonyo. Gaya ng kuya ko. Talaga po? Inasa na po siya. Bakit hindi po kayo magkasama? Mas mabuti nang hindi kami magkasama. Masyadong magulo ang buhay doon sa amin. Ayoko nang bumalik pa doon. Pasensya na po kung naitanong ko pa. Ako naman po, mag-isa na lang po talaga ako sa buhay. Ayos lang yung Gabriel. Mas okay na mag-isa
kaysa may kasama ka nga. Pero ipapahama ka naman. Pero mahirap din po kasi. Gaya kanina. Kung wala po kayo, baka mamaya napatay na po nila ako sa bugbog. Kaya kailangan mo matutong lumaban. Huwag kang papayag na api-apihin ka lang ng kahit na sino. Susubukan ko po. Pero hindi ko pa yata kaya ngayon. Ang sakit po ng katawan ko Ganun ba? O sige, maupo muna tayo doon sa bench para makapagpahinga ka. Inakay ni Miguel si Gabriela habang dahan-dahang naglalakad palapit sa kinauupuan ko. Paglapit nila sa bench, tumingin sa akin si Miguel. Isang tingin na parabang nanunuri kung isa ba akong kaaway o isang kaibigan. Agad kong iniwasan ang tingin nila sa akin. Pero nang makaupo na sila, tinignan ko si Gabriel. Napansin kong duguan ang siko niya at ang mga tuhod niya. Meron din siyang malaking pasa sa pisngi na nagsisimula ng mamaga. Dito ko naramdaman na hindi ko na pwedeng baliwalain ang nakikita ko. Binuksan ko ang bag ko at inilabas ang maliit na bote ng langis. Dahan-dahan akong lumapit sa kanila. Nakita kong biglang naging alerto si Miguel. Tumayo siya ng bahagya at humarang sa harap ni Gabriel. Binuksan ko ang takip ng bote habang hindi inaalis ang tingin sa kanila. Wala akong gagawing masama sa kanya. Ang gusto ko lang, malinis at magamot ang mga sugat niya. Oops! Huwag kang lalapit ha! Sino ka ba? At ano yung hawak mo? Ako si Rafael. At langis tong hawak ko. Gawa to ng lolo kong albularyo. Nakakatulong to para hindi maimpeksyon ang mga sugat at pasa niya. Biglang tumigil si Miguel at napatitig ng maigi sa akin. Ni hindi niya kinurap ang kanyang mga mata. Rafael? Rafael baka mo ang pangalan mo? Oo, bakit? Seryoso ba yan? Pati ikaw pang anghel din ang pangalan Aba? Kumpleto ng 3 anghel Teka, ano nakakatawa doon? Pangalan lang naman yun. Mabuti pa, ay wag mo na akong harangan para magamot ko na ang mga sugat niya. Sige, akin na yung braso mo, Gabriel. Huwag kang matakot. Hindi naman to masakit Hoy, ikaw. Sigurado kang hindi masakit yan Baka lalong umiyak yung bata. Malamig to sa balat. Wala kang dapat na ipag-alala. O sige na, gamutin mo na yan. Pasensya ka na, Rafael Mahirap na kasi magtiwala basta-basta dito sa parke. Alam mo naman, di ba? Ayos lang. Naiintindihan ko. Umalis na siya sa harap ko at tuluyan akong lumapit kay Gabriela. Dahan-dahan kong inangat ang kanyang braso. Masakit ba to? Kapag hinahawakan ko? Opo. Sinimulan kong ipatak ang langis sa malinis na tela na dala ko. Dahan-dahan kong idinampi yun sa dugo ang siko niya. Napangiwi siya ng bahagya pero hindi siya umaray. Habang ginagamot ko ang bata, si Miguel naman ay nakatingin lang sa amin. Napansin ko namang parang inaamoy-amoy ni Gabriela ang langis. Bakit amoy dahon po yung langis nyo? Amoy dahon to kasi galing to sa mga ugat at dahon na pinakuluan ng lolo ko. Mabango po Pero bakit parang biglang uminit yung sugat ko? Sabi mo kanina malamig. Natural lang yan, Gabriel. Malamig nga to kapag unang pahid pa lang, pero iinit kapag kumapit na yung gamot. Huwag mo lang kakamutin at hayaan mo lang siyang matuyo. Mabisa ba talaga yan? Oo naman. Yung lolo ko marami siyang pinagaling sa amin gamit lang ang mga ganito. Ang galing naman ng lolo mo, Kuya Rafael. Magaling talaga siya. Sikat siya sa probinsya namin Talaga? Nasa na yung lolo mo ngayon? Matagal na ba kayo dito sa syudad? Wala na siya Namatay siya kasi matanda na siya at may sakit pa. Tapos, kaya naman ako nandito kasi yung lupa at bahay namin, kinamkam ng isang mayaman. Kayo, nasa na mga magulang nyo? Lalo ka na, Gab. Ang bata mo pa.
Pagala-gala ka na. Yung tatay ko po kasi nasali po sa Rumble. Ayun, natodas po ng mga kalaban niya. Si nanay naman po, nagpakabatay dahil sa sobrang lungkot. Nakatira po kami doon sa may ilalim po ng tulay. Pero nung nagkaroon po ng clearing, wala na rin po ako natirahan. Kaya dito na lang ako sa kalsada. Pare-pareho lang pala tayo. Yung mga magulang ko naman, nakulong. Masasamang tao kasi sila. Kaya mas pinili ko na lang na lumayas kaysa maging katulad nila. Bakit ka naman magiging kriminal kung hindi mo naman sila gagayahin, di ba? Wala akong choice eh. Yung kuya ko, Gabriel, gusto niya akong isabak sa sindikato nila. Dapat daw habang maaga pa, matuto na akong maging katulad niya para may katulong siya sa operasyon. Siya na kasi humahawak ng lahat mula nung makulong ang mga magulang ko. Kaya ba, magaling kang makipaglaban? Ganun ba yun, Miguel? Magaling ako? Hindi naman gaano eh. Hindi ah. Magaling kan talaga. Nakaya mo nga yung mga bully, kahit madami sila. Paano ka natutong makipaglaban ng ganun? Bata pa lang kami ni kuya. Sinanay na kami ni papa kung paano ipagtanggol ang sarili namin. Nag-aral ako ng karate at boxing. Ipinasok ako ni papa sa iba't ibang training center nun. Sabi niya kasi, sa mundong ginagalawan namin, bawal ang palampa-lampa. Kuya Miguel, mayaman ba kayo? Mayaman? Oo, malaki ang bahay namin. Marami kaming tauhan. Saka araw-araw, masarap ang pagkain. Talaga? Sayang naman pala kung ganon. Sayang? Hindi sayang yon, Gabriel. Kailanman, hindi naging sayang ang piliin ng tama. Oo, mayaman kami. Pero madumi naman ang pinanggalingan ng pera namin. Ayokong maging halimaw na katulad nila. Mas gusto ko pa matulog sa simento kaysa makita yung mga taong sinasaktan nila. Kaya yung nagkaroon ako ng pagkakataon, lumayas talaga ako. At nung nabalitaan ko napatay na sila sa loob ng kulungan, lalo na akong hindi nakabalik. Nanahimik kaming tatlo matapos ang aming pagpapakilala. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin habang nakaupo kami sa bench na yon. Tila kaming tatlo ang piraso ng puzzle na biglang nagtugma. Sa gitna ng malupit na lungsod, nahanap namin ng isa't isa sa hindi inaasahang pagkakataon. Tumingin ako sa paligid. Unti-unti nang nag-aagaw ang dilim. Tignan nyo, dumidilim na. Mabuti pa umalis na tayo dito. Delikado rito sa parke. Baka mamaya niyan bumalik pa si Nabong na may kasamang mas matatanda sa kanila. Tama si Rafael. Hindi tayo pwede dito, Gabriel. May tinutuluyan ka ba rito? Saka ba madalas matulog? Wala po eh. Kung saan-saan lang po ako abutin. Doon na lang po ako natutulog. Tapos maghahanap na lang ako ng pwedeng mahihigaan. Ako meron. Doon ako sa gilid ng simbahan natutulog. May nakatabi akong mga karton doon. Medyo marami tayong kasama pero mababait naman sila. Gusto niyo ba na doon muna tayo? Pwede. Mas okay na siguro yun kaysa dito sa parke. At least doon maraming tao. Hindi tayo basta-basta mapapasok ni Nabong. Sige po, mas gusto ko po doon. Mas ligtas po kapag may mga kasama tayong matatanda. O wala, sige na. Halina kayo. Medyo malayo-layo ang lalakarin natin bago tayo makarating dun Tumayo na kami at nagsimulang maglakad palayo sa parke. Habang naglalakad kami, napansin namin sa di kalayuan ang dalawang matanda na hirap sa pagbibitbit ng kanilang mga supot na pinamili. Sa likuran nila, may dalawang bata na pamilyar sa amin. Sila yung mga batang mandurukot. Sinusundan nila ang dalawang matanda at pilit na inaabot ang bulsa ng lolo habang abala sa pag-aayos ng mga pinamili. Hindi na nagdalawang isip si Miguel. Bago pa man makakilos ang isa sa mga bata, mabilis niya itong nilapitan at binatukan. Napatalon sa gulat ang bata habang sapo ang kanyang batok. Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Miguel at sa takot ng mga mandurukot,
Mabilis silang nagpulasan papalayo. Napahinto ang matatanda at lumingon sa amin. Bakas sa kanilang muka ang gulat at kaba dahil hindi man lang nila namalayan ang tangkang pandurukot. Lumapit kami para tulungan silang magbuhat ng kanilang mga pinamili. Kinuha ni Miguel ang 2 pinakamabigat na supot sa lolo, habang ako naman ang kumuha sa mga dala ni Lola. At si Gabriel naman, kahit may mga sugat, ay pinilit binitbit ang isang supot na puno ng prutas. Naku, salamat sa inyo mga bata. Mabuti na lamang at dumating kayo. Naparami yata kami ng pinamili. Abay, medyo mabigat para sa aming matatanda na. Oo nga naman. At salamat din doon sa ginawa mo, iho. Hindi ka sinabi na pansin na dinindi kita na pala na mandurukot itong asawa ko. Wala ho yun. Saan po ba kayo pupunta? Ihatid na po namin kayo. Doon sana, sabay sakay ng jeep. Pero teka lang, kumain na ba kayo? May tinapay dyan. Gusto nyo ba? Mukhang kanina pa nalipasan ng gutom itong kasama yung maliit. Huwag na po, Lola. Ayos lang po kami. Hindi naman po kami nagpapabayad sa tulong namin eh. Tsaka, hindi po namin kailangan ng awa. Hindi naman yun bayad, iho. At mas lalong hindi yan limos. Tulong ito para sa inyo. Kaya wag mo masamain. Hindi naman nakakahiyang tumanggap ng ganito sa mga taong bukal sa loob ang pamimigay. Tama ang lola nyo. At mukhang kailangan nyo ng masusustansyang pagkain kaysa sa tinapay lang. Ang mabuti pa, doon tayo sa may kanto. May karinderya doon. Sumama kayo sa amin at nang sabay-sabay na tayong kumain ng hapunan. Naku lolo, nakakahiya naman po. Walang nakakahiya mga bata. Tara na, kailangan na talaga diliit ng pagkain. Kanina ko pa naririnig ang tiyan niyang kumukulo. Halina kayo, libre namin ito. Tumingin sa amin si Gabriela at napansin ko ang paglunok niya ng 3 beses, sabay himas sa kanyang tiyan. Pwede po ba? Pumayag na kayo mga kuya ko. Gutom na po talaga ako eh. Sige na nga, sasama na po kami. Naglakad na kami, papunta sa karinderya. Pagdating doon, agad kaming pinaupo at hindi nag-atubiling umorder ang mag-asawa ng mainit na sinigang, adobo at kanin at 3 peraso ng pritong manok. Nung una ay nahihiya pa kaming sumubo, pero dahil sa masarap na amoy ng pagkain at sa pagpipilit ng mag-asawa ay tuluyan na rin kaming kumain ng mabilis. Hindi na kami nagtagal dahil alam naming kailangan na ring makauwi ng mag-asawa. Pagkatapos ng hapunan, binuhat namin ang kanilang mga pinamili at inihatid na sila sa may sakayan. Nung makasakay sila, hindi pa rin nawawala yung ngiti ng mag-asawa. Kumaway pa nga sila sa amin habang nasa loob ng sasakyan. Nang makaalis na ang jeep, naglakad na kaming 3 papunta sa gilid ng simbahan. Pagdating namin doon, inilatag ko na ang mga nakatagong karton sa isang sulok. Inayos ni Miguel ang pwesto ni Gabriel. Sa gitna namin siya para masiguradong ligtas ang bata. Unang nakatulog si Gabriel. Sumunod naman si Miguel na sumandal na lang sa pader habang nakapikit. Pumikit na rin ako at hindi nagtagal. Dinalaw na rin ako ng antok. Kinabukasan ay nagising ako dahil sa ingay ng mga tao sa paligid ko. Tapos ay may naamoy akong mukhang masarap na pagkain. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Ang agad kong nakita ay ang isang pares ng sapatos na nakatayo sa tapat ng mukha ko. Agad akong napabangon. Sa takot na baka mga pulis o kaya naman ay yung matatandang miyembro na ng mga sindikato ang nasa harap namin. Pero nang iangat ko ang aking tingin, nakita ko ang maamong muka ng matandang lalaki kagabi. Kasama niya si Lola. Nakangiti sila sa akin habang may hawak na isang supot
na may lamang 3 styrofoam. Sa tabi ko, agad kong niyugyug si Miguel at si Gabriel. Nang magising sila, nagulat din sila sa kanilang nakita. Agad namang binati kami ni Lola. Magandang umaga sa inyo, mga iho. Mabuti naman at gising na kayo. Lola? Lolo? Bakit po kayo nandito? Nandito kami para mamigay ng pagkain. Heto, para sa inyo to. Tig-iisa kayo. Wow, pagkain! Ang bango-bango po! Saka mukhang masarap! Masarap talaga yan. Ako ang nagluto yan. Halina kayo mga bata. Bumangon na kayo riyan at kumain na. Para sa inyo talaga to. Inabot sa amin ni Lola ang tag-iisang mangkok ng sopas at tig-iisang pansit na nakalagay sa styrofoam. May tinapay at juice pang kasama. Mabilis na kinuha ni Gabriel ang sa kanya. Halatang mahilig talagang kumain at parang gutom na gutom. Kami naman ni Miguel ay nagkatinginan muna bago namin tinanggap ang sa amin. Habang kumakain kami, napansin ko na marami pang ibang mga kasama sina lolo at lola na namimigay din ng pagkain sa ibang mga natutulog sa bangketa malapit sa simbahan. Doon ko napagtanto na yun pala ang dahilan kung bakit marami silang pinamili kagabi. Bakit po kayo namimigay ng ganito karaming pagkain? May okasyon po ba? Umupo sa tabi namin si Lolo. Hindi alintana ang dumi na pwedeng kumapit sa pantalon niya. Anibersaryo namin ng asawa ko ngayon. 50 taon na kaming kasal. Panata na namin ito taon-taon. Talaga po? Oo, iho. Sa halip na maghanda kami sa bahay, ay mas gusto naming ibahagi na lamang ang biyaya sa mga tulad ninyo na mas nangangailangan. Dito namin pinili ngayong taon na mamigay. Tradisyon na namin ito simula nung gumaling ang lolo nyo mula sa isang malubhang sakit nung medyo mabata-bata pa siya. Napangiti ako nang marinig yun. Sadya pala talagang mabait ang mag-asawa na nakilala namin. Pagkatapos nun, ay tinignan ko ang mangkok na hawak ko. Umuusok pa ito at amoy na amoy ko ang aroma ng sopas. Kumuha ako ng isang kutsara at tinikman ito. Lola, ang sarap po nito ah. Happy anniversary po sa inyo ni Lolo. Maraming salamat, iho. Nagpatuloy kami sa pagkain, samantalang ang mag-asawa naman ay magiliw kaming pinanonood. Napapapikit pa ako sa sobrang sarap. Maging si Miguel ay napayuko sa kanyang mangkok at sunod-sunod ang subo. Si Gabriel naman ay halos isubsob ang muka sa styrofoam na may lamang pansit. Nakakatuwa naman at nagustuhan ninyo ang simpleng handa namin. O siya, kumain lang kayo ng kumain habang mainit pa yan. Tama ang lola nyo. Kain lang kayo ng kain na. Marami pa ako roon sa kaldero kung hindi pa kayo busog. Tumango lang kami habang patuloy sa pagkain. At habang kumakain kami, si Lola panay ang tingin sa amin. Pero mga iho, bakit ba dito kayo natutulog sa labas? Nasaan ba mga magulang ninyo? Ang akala namin kahapon ay pauwi na kayo sa inyo. Ang totoo po niyan wala na po kami mga magulang. Matagal na po kaming palaboy sa kalsada. Talaga? Abay kawawa naman pala kayong magkakapatid. Hindi po kami magkakapatid, Lolo. Ano ka mo? Akala ko'y magkakapatid kayong 3. Nalapagabihan lang sa daan. Naku'y pasensya na. Ayos lang po. Ang totoo po niyan ay hindi talaga kami magkakakilala. Kahapon lang po kami nagkita-kita. Pero dahil nalaman namin na pare-parehas po kami mga ulila, nagsama-sama na lang po kami. Abay, ganun ba? Naku, kawawa naman pala kayo. Kaya babata nyo pa para maranasan ang ganitong klase ng buhay. Paano kayo nabubuhay sa araw-araw? Diskarte lang po, Lola. Minsan nangangalakal. Minsan kargador sa palengke at iba pang mga raket. Basta may makain lang po, pwede na. Natahimik ang mag-asawa
Nagtinginan sila. Kitang-kita ko sa mga mata ni Lola ang lungkot. Tapos ay hinawakan sa balikat si Gabriel. Si Lolo naman ay tumingin din sa aming lahat. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya. Mga iyo, may iaalok ako sa inyo. Ano po yun, Lo? Gusto niyo ba sumama sa amin sa probinsya? Malaki ang bahay namin doon. Sige po, sama po kami sa inyo. Nakita ko agad na binatukan ni Miguel si Gabriel. Halatang di siya sang-ayon sa mabilis niyang pagpayag. Huwag kayong mag-alala. Kapag sumama kayo sa amin, hindi namin kayo pababayaan. Doon pwede kayong mag-aral. Pwede kayong maglaro hanggat gusto nyo. Hindi nyo na kailangan magtrabaho at mas lalong hindi nyo na kailangan mamalimos para makakain. Gusto ko din pong sumama sa inyo, Lolo. Ikaw din? Iiwan nyo ako dito? Sumama ka na rin kasi. Huwag ka nang pabebe. Ano sabi mo? Sabi po niya, wag na po kayo magpapilit. Tara na po, Kuya Miguel. Sama na po tayo sa kanila. Oo na, sige na. May magagawa pa ba ako? Pumayag na kayong dalawa? Hay, salamat naman at pumayag din. Sandali lang po. Seryoso po ba talaga kayo dyan? Kukupupin niyo po kami, maski hindi niyo po kami kaano-ano? Oo naman. Mababait kayong bata. Dapat lang kayong tulungan. Matapos ang aming pag-uusap, nagpasya kaming sumama sa dalawang matanda. Sumakay kami ng bus at ilang oras din ang naging biyahe. Nakatulog ang dalawa sa tabi ko. Pero ako, mula sa pag-alis hanggang sa marating namin ang bayan, ay hindi man lang dinalaw ng antok. Marahil ay dahil sa halong kaba at pananabik sa kung ano ang naghihintay sa amin. Pagbaba namin sa bayan, sumakay naman kami ng jeep patungo sa mismong baryo. Matapos ang mahabang biyahe, narating na din namin ang sinasabing baryo ni na Lola Esther at Lolo Isko. Doon kami bumaba sa may bukana ng baryo at naglakad na lang kami pauwi sa kanilang bahay. Habang naglalakad ay hindi ako mapakali. Panay ang lingon ko sa paligid. Para kasing pakiramdam ko ay may nanonood sa amin. Dahan-dahan kong binuksan ang bag ko at pasimpleng sinilip ang maliit na botelya ng langis. Nanlaki ang mga mata ko nang nakita kong kumukulo ito. Sinasabi ko na nga ba eh. Ang alin? Bakit ka bumubulong-bulong dyan? Ano ba sinasabi mo? Wala. Ang sabi ko, maganda pala dito sa baryo. Hindi ko sinabi sa kanya ang hinala ko. Hindi ko kasi alam kung paano sasabihin sa dalawa ang hinala ko nang hindi sila matatakot. Ilang sandali pa ay huminto kami sa tapat ng isang malaking bahay. Totoo nga ang sinabi nila. Maganda at malaki ang bahay nila. Isang lumang bahay na bato ang ibaba at gawa naman sa matitibay na kahoy ang itaas. Ang mga bintana ay gawa sa kapis. Malawak din ang kanilang bakuran na napapalibutan ng mga puno ng mga mangga at mulabe. Tuloy kayo mga apo. Huwag kayong mahihiya. Salamat po, Lolo. Pagpasok namin, sinalubong kami ng isang kasambahay na tinawag nilang si Manang Celia. Agad kaming pinaupo sa malambot na sopa at hindi nagtagal ay ipinaghanda kami ng merienda. Habang kumakain kami, muli kong naalala ang nakita ko kanina, kaya hindi ko na napigilan ang sarili ko. Ibinaba ko na ang tasa, nahawa ko at tumingin ng diretso kay Lolo Isko. Lolo, itatanong ko lang po, tahimik po ba talaga dito sa lugar nyo? Alam mo, tahimik naman dito sa amin. Malayo sa ingay at gulo ng lungsod. Bakit mo na itanong? Hindi po yun ang ibig kong sabihin. Ang gusto ko pong malaman ay kung may nangyayari po ba ditong kakaibang insidente
Halimbawa na lang po, may natatagpuan po bang mga patay na hayop? O kaya ay tao? Biglang nabitiwan ni Mang Celia ang hawak niyang baso. Sabay na paantanda ng krus. Tapos si Lolo at Lola naman ay nagkatinginan. Ano klaseng tanong ba yan, Rafael? Huminga ng malalim si Lolo Isko. Ibinaba niya ang kanyang salamin at tumingin sa akin. Meron. May nangyari na dito, iyo. Isang beses pa lang naman. Nangyari ito bago kami lumuwa sa lungsod. May natagpo ang bangkay ng isang babae sa siyapa. Wakwak ang tiyan niya at wala nang lamang loob. Talaga po? Ano po nangyari doon sa babae, Lolo? Ang sabi ng mga pulis, baka raw naging biktima siya ng mga sindikato na nangunguha ng mga lamang loob at ibinibenta sa mga mayayaman na nangangailangan ng organ. Tulad na lamang ng mga puso, ng kidney, at ng kung ano-ano pa. Pero bakit mo naman naitanong yan, iyo? Napansin ko lang po kasi na para po may kakaiba po dito sa lugar nyo. Hindi ko pa po sigurado kung ano po, pero hindi po sila mga mabubuting nilalang. At yung nangyari po sa babae na sinasabi nyo po, sa palagay ko po hindi po sindikato may gawa nun, kundi yung nilalang na sinasabi ko. Biglang nagsalita si Manang Celia. Ang sabi niya, nagtutugma daw ang sinasabi ko sa mga naging usap-usapan sa baryo at sa sinasabi ng mga albularyo na kilala niya. Ang sabi pa nga, ay may namumugad daw na mga aswang sa baryong yon. Manang Celia, hindi pa naman napapatunayan niya sinasabi mo. Huwag mong takutin ang mga bata. Natulala si Gabriel sa kanyang narinig. Halos mabitiwan niya ang kinakain na suman. Aswang po? Totoo po ba yun? May mga aswang po dito sa baryo nyo, Lolo? Kalokohan lang yan. Walang aswang. Mas naniniwala ako doon sa sinabi ng mga pulis na baka sindikato ang mga yon. Alam ko ang likaw ng bitukan ng mga sindikato. Lahat papatusin nila para lamang sila'y magkapera. Hindi. Ako ang paniwalaan nyo. Hindi kalokohan ang sinasabi ko at ni Manang Celia. Kanina pagpasok natin sa baryo, yung langis ng lolo ko, biglang nagbabala. Kumulo ito. Ibig sabihin nun, may kakaiba talaga sa lugar na to. May mga masasamang nilalang na nandito. Huwag kayong mag-alala. Totoo man o hindi, ligtas naman tayo dito. Kailangan lang natin na isara ng mabuti ang lahat ng mga bintana at pintuan bago magdilim. Saka huwag kayong lalabas ng bahay nang walang kasama. Nakakatakot naman po. Ayoko pong makakita ng aswang. Huwag ka matakot, Gabriel. Di ba sabi ko sa iyo ipagtatanggol kita kahit anong mangyari? Pero Rafael, sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Baka naman tinatakot mo lang kami. Sana nga mali ako, Miguel. Pero hindi nagkakamali ang langis ng lolo ko. Teka, ano ba ang lolo mo? Bakit may mga ganyan siyang gamit? Albularyo po siya, Lolo. Isang sikat at respetadong albularyo po sa lugar namin. Aba, katulad pala siya ng tatay ko. Po, albularyo rin po ang tatay nyo? Oo, isa din siyang sikat at magaling na albularyo dito sa amin. Marami siyang alam na mga halamang gamot at hindi lang yon. Marami siyang mga anting-anting na ginagamit. Eh di, albularyo din po kayo kung ganun. Hindi, iyo. Hindi yun ang pinili kong debosyon sa buhay ko. Mas ginusto kong magsundalo kaysa maging albularyo. Pero, wag na yan ang pag-usapan natin. Mabuti pa, ay tapusin nyo na yung merienda nyo at ihatid ko na kayo sa kwarto nyo doon sa itaas para naman makapagpahinga na kayo. Matapos ang merienda, ay sinenyasan na kami ni Lolo Isko na sumunod sa kanya. Dinala niya kami sa itaas na bahagi ng bahay at pagbukas ng pinto ng kwarto, agad na bumungad sa amin ang isang malawak na kwarto. Malinis ito at sariwang-sariwa ang hangin na pumapasok sa bintana
Meron 2 malaking kama. Ang mga kama ay gawa sa nara at may makapal na kutsyon. Agad siyang tumalon ng tumalon. Enjoy na enjoy siya sa malabot na higaan. Nang mapagod tumalon, ay saka naman siya nahiga. Ang galing. Ngayon lang ako nakahiga sa ganitong klase ng tulugan. Dati, doon ko lang nakikita to sa mga tindahan. Ngayon nahihigan ko na. Ikaw, Kuya Miguel, ganito din ba ang tinutulugan mo noon? Ha? Oo. Talaga? Ibig sabihin, ay galing ka sa may kayang pamilya. Opo, Lolo Isko. Mayaman po yan sila kasi yung mga magulang niya po. Gab, ako na magkikwento kay Lolo. Baka kasi kung ano pa masabi mo eh. Ang mga magulang ko po, Lolo, mga businessman sila, pero naaksidente po sila at sabay po namatay. Nagkatinginan kami ni Gabriel. Nang sabihin yon ni Miguel, iba ang kwento niya sa amin at sa kwento niya sa matanda. Magsasalita pa sana si Gabriel, pero pinigilan ko na siya. Hinawakan ko ng pasimple ang kanyang mga kamay at tinignan. Dahilan para siya ay manahimik. Kaya naman, sinikap ko na lang na ibahin na ang usapan. Lolo, dito na po talaga kami Hindi na po ba magbabago ang isip nyo? Baka po kasi nananaginip lang po ako Tapos pagising ko po, nasa tabi na naman po ako ng simbahan. Kaya nga po, Lolo. Ako naman, baka pagising ko, nasa tapat po ako ng Jollibee na naghihintay na naman ng mga taong magbibigay ng kanilang mga tira-tira. O kaya naman baka binubugbog na naman po ako ng mga grupo ni Bong. Nakita ko ang pangingilid sa luha sa mga mata ni Gabriel. Nilapitan ni Miguel ang bunso namin at ginulo ang buhok niya. Huwag ka mag-isip ng ganyan. Totoo ang lahat ng to. Di ba, Lolo Isko? Oo naman. Totoo ang lahat ng ito. Saka huwag kayong mag-alala. Hindi magbabago ang isip ko. Dito na talaga kayo. Ituring nyo na kaming mga tunay na lolo at lola ninyo mga bata. At ipangako nyo sa amin na hindi nyo kami iiwan. Napansin ko na bahagyang nanginig ang boses ni Lolo. Para ba siyang maiiyak, pero agad din namang ngumiti at pinigilan ang emosyong nararamdaman niya. Maya-maya pa ay nagpaalam siya sa amin. Pagkasara ng pinto, muling nagpagulong-gulong sa kama ang makulit na si Gabriel. Ang lambot! Tapos ang bango pa! Kuya Rafael, Kuya Miguel, halika kayo dito dali! Subukan nyo rin! Hindi ko na rin napigilan ang sarili ko. Sumunod na ako sa kanya at gumulong-gulong na din ako sa kama. Si Miguel naman ay nakatayo lang sa gilid. Pinanonood kami habang nakapamulsa. Patawa-tawa lang siya ng mahina. Para kayong mga bata. Hala siya! Bata pa naman talaga tayo Ikaw talaga, Kuya Miguel, oo. Halika na! Sumali ka na, dali! Masaya to! Lumapit si Gabriel at hinila ang laylayan ng t-shirt ni Miguel. Dahil sa kulit niya, kinuha ni Miguel ang isang malaking unan at biglang ibinato yun sa amin. Eksakto naman na tumama yon sa muka ni Gabriel, kaya lalong lumakas ang tawanan naming tatlo. Gumanti kami ni Gabriel at pinagtulungan naming batuin ng mga unan si Miguel. Ilang minuto din kaming ganoon. Hindi kami tumigil hanggang sa napagod kami. Doon biglang tumahimik ang kwarto. Nakahiga na kaming tatlo, nakatingala sa mataas na kisame ng lumang bahay. Lumipas ang hapon hanggang sa sumapit na ang hapunan. Pagkatapos naming pagsaluhan ang masarap na luto ni Lola Esther at Manang Celia, napagpasyan na naming pumanhik muli sa itaas para naman matulog. Naghati-hati kami sa higaan. Si Gabriel at Miguel ang magkatabi sa isang kama, habang ako naman ay mag-isa lang sa kabila. Pero bago kami matulog, sinigurado kong sarado na ang lahat ng bintana. Tinignan ko kung nakakabit ng mabuti ang mga lock. Ganon din ang ginawa ko sa pintuan.
Inilabas ko ang dala kong bote ng langis at inilagay ito sa tapat ng bintana. Ilang sandali pa ay nakahiga na kami. Pero wala pang natutulog sa amin kasi hindi sanay ang katawan namin na matulog ng maaga. Nagkwentuhan muna kami. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, isang malakas na kalabog sa itaas ng bubong ang narinig namin. Parang may mabigat na bagay na bumagsak o tumalon sa yero. Ano yun, Kuya Miguel? Tahimik kami ni Miguel at nakiramdam. Nagkatinginan kami nang marinig naming parang may naglalakad sa ibabaw ng bubong. Mabigat ang bawat takbang at ang mas nakakatakot, may narinig kaming singasing. Isang tunog na parang ahas. Tapos ay napatingin ako sa bote ng langis na nasa bintana. Kumukulo ito ng todo. Doon na nagkaroon ng kumpirmasyon ang lahat ng hinala ko. Meron ngang hindi kanais-nais na nilalang sa itaas ng aming kwarto. Hanggang sa hindi na ako nakapagpigil. Aswang yan! May aswang sa bubong! Ano ba sinasabi mo? Anong aswang? Pusa lang yan. O kaya baka ibon na malaki. Huwag mo nga kaming takutin. Hindi, maniwala kayo sa akin. Aswang yan. Tignan niyo ang langis. Hindi yan kukulo ng ganyan kung walang aswang. Saka narinig niyo naman, di ba? Yung kakaibang tunog niya. Sa tingin niyo, huni ba yun ng isang pusa? Natatakot ako, Kuya Miguel. Huwag ka matakot, Gab. Nananakot lang yan si Rap eh. Imposibleng aswang yun. Walang aswang. Sakay ka maniwala. Sige nga, kung walang aswang, ano yung nasa taas natin? Abay malay ko. Eh di tanungin natin sila lolo at lola kung gusto mo. Tama na po, huwag na po kayo mag-away. Hindi. Hindi naman kami nag-aaway, Gab eh. Nag-uusap lang kami. Pasensya na kung medyo napalakas ang boses ko. Muli, biglang may kumalabog at mas malakas ito kaysa kanina. Kuya, ano yun? Ayoko na rito. Mukhang totoo nga yung sinasabi ni Kuya Rafael at ni Manang Celia na may aswang talaga dito. Baka kainin nila tayo. Huwag kayo mag-alala. Kung ano man yan, halimaw man o hayop, hindi ako papayag na saktan tayo niyan. Akong bahala sa inyo. Ipagtatanggol ko kayo. Naging alerto kaming tatlo. Pero ilang sandali pa, yung mga kakaibang ingay ay biglang tumigil. Akala namin ay ayos na. Pero may naramdaman ako doon sa may bintana. Isang anino ang nakita namin doon. Isang mahaba at matulis na kuko. Doon ko nakita ang muka ni Miguel na tuluyang namutla. Wala na siyang nagawa kundi ang maniwala. Nabalot ng katahimikan ang loob ng kwarto. Halos hindi kami makahinga habang nakatitig sa bintana. Walang gumagalaw ni isa sa amin, walang nagsasalita. Naghihintay kung susubukan ba nitong pumasok. Pagkalipas ng ilang minuto, narinig namin ang malakas na pagaspas ng mga pakpak hanggang sa unti-unti itong naglaho. Wala na siya. Sigurado ka ba? Baka naman nag-aabang lang yan sa labas. Hindi. Wala na talaga siya, Miguel. Tignan niyo lang iso, hindi na kumukulo. Ibig sabihin, wala na yung aswang. Aba, totoo nga no. Hindi ako makapaniwala. Totoo nga ang mga aswang. Sinabi ko na kasi sa inyo eh. Ayaw niyo lang kasing maniwala eh. Dahil sa takot, nagtabi-tabi na lang kaming tatlo sa isang kama. At nang masiguradong tahimik na at wala nang pagbabanta ng aswang, nakatulog na kaming tatlo. Kinabukasan ay maaga akong bumangon. Pagbaba, naabutan ko si Lolo Isko sa kusina na naghahanda ng kanyang kape. Si Lola Esther naman ay abala sa pagtulong kay Manang Celia sa pagluluto ng aming almusal. Tulog pa sina Miguel at Gabriel. Marahil ay bumabawi ng tulog dahil sa puyat kagabi. Oh, Rafael! Abay, gising ka na pala, iyo. Opo, Lolo. Magandang umaga po sa inyo. Tama-tama. Samahan mo ako mamaya. Papasyal tayo sa bukid at titignan natin ang mga tanim. Sige po, Lo. Gusto ko rin pong makalangap ng sariwang hangin eh. Mabuti yan. O siya, magkape ka muna. Ay, magatas ka pala.
Ikaw kung ano ang gusto mo. Magpatimpla ka na lamang kay Manang Celia. Sige po, Lo. Gatas na lang po. Agad niyang inutusan si Manang Celia na ipagtimpla ko ng gatas at nang matapos ay sa kanya ulit ako kinausap. Mukhang naging maayos ang tulog nyo kagabi ah. Hindi nga po eh. Ano ka mo? Hindi. Abay bakit? Nanibago ba kayo? Opo. Medyo nanibago lang po kasi masyadong tahimik. Tsaka kung ano-ano po ang naririnig namin kagabi. Tapos may bigla na lang pong kalabog dun sa may bubong. Ha? May kumalabog sa bubong kagabi? Abay wala naman ako narinig. Meron po, Lolo Isko. Naglalakad pa nga po siya sa bubong eh. Nako, baka kasarapan ng tulog ko nun. Kaya hindi ko namalayan. Pero pag may ganun, huwag kayong matakot. Marami talagang ligaw na pusa rito o kaya naman musang na naglalaro sa bubungan. Hayaan nyo lang. Umaalis din naman sila ng kusa. Hindi na ako kumibo. Hindi ko na rin sinabi kay Lolo ang mga nakita namin kagabi. Inubos ko na lamang ang gatas na iniabot sa akin ni Manang Celia. Pagkatapos nun, ay tumayo na si Lolo Isko at kinuha ang kanyang itak na nakasukbit sa dingding. Isinuot na rin niya ang kanyang sombrero. O siya, tara na. Mamaya na lang tayo mag-agahan na. Pagbalik, tamang-tama. Gising na yung dalawang yon. Sige po, tara na po, Lo. Lumabas na kami ng bahay at naglakad palabas sa kalsada. Samantala, ilang minuto pa lang kaming naglalakad ay napansin naming may kumpulan ng mga tao sa di kalayuan, malapit sa bungad ng gubat. Anong meron po dun, Lolo? Bakit nagkakagulo po mga tao? Baka may aksidente. Tignan po natin, Lolo Isko. Binilisan namin ang lakad. At nang makarating kami, nakipagsiksikan kami ni Lolo para makita ang pinagkakaguluhan nila. Nang makarating kami sa unahan, halos bumaliktad. Ansik mura ko. Sa damuhan ay may nakaandusay na isang bangkay ng lalaki. Malinis ang katawan ng lalaki. Wala ring galos sa muka at sa ibang parte ng katawan niya. Pero sa bandang tiyan niya, may malaking hiwa na para bang gawa ng napakatalim na bagay. Wala na roon ang atay niya. Wala na rin siyang puso at bituka. Simot na simot ang loob ng kanyang tiyan. Diyos ko po, kawawa naman. Ano ba nangyari dyan? Napailing ang isang lalaking katabi namin. Bakas ang takot sa kanyang muka. Sabi niya, gawa na naman daw yun ng sindikato. Tinitigan ko ng maigi ang bangkay. Alam ko ang nakikita ko. Hindi gawa ng tao ang paghiwa sa tiyan niya. Imposibleng magagawa ito ng isang ordinaryong kriminal. Halika na, Rafael. Huwag na natin tignan yan. Hindi maganda sa paningin mo ang ganyang karumal-dumal na eksena. Hinila na ako ni Lolo palayo sa kumpulan ng mga tao. Tahimik kami naglakad pabalik sa bahay. Pero maya-maya pa ay hinila ko ang laylayan ng kanyang damit. Hanggang sa bigla siyang napahinto. Lo, hindi po tao ang may gawa nun. Aswang po. May aswang po dito sa baryo nyo, Lo. Alam ko po yun kasi nakita ko po siya kagabi. Nakita po namin siya kagabi. Huwag na huwag kang magbibiro ng ganyan, Rafael. Totoo po ang sinasabi ko, Lo. Apo po ako ng isang sikat na albularyo sa lugar namin nun. Bago pa po ako mapunta sa lungsod, namana ko po sa kanya yung langis po na kumukulo kapag may aswang sa paligid. Kagabi po, halos mabasag po ito dahil sa pagkulo at sa init. Saka alam niyo po ba, na iba ang amoy ng hangin doon. Amoy malansa at amoy bulok po na karne. Ganun po ang amoy ng mga biktimang pinapatay ng mga aswang. Natigilan si Lolo Isko. Matagal siyang nakatingin sa akin na para bang binabasa ang nilalaman ng isip ko kung nagsasabi ba ako ng totoo o hindi. Maya-maya pa
ay umupo si Lolo Isko sa katawan ng isang punong natumba na nasa tabi ng kalsada. Naamoy mo din yon? Po, Oo na, sige na. Aaminin ko na, Rafael. Ako man, ay yun ang tingin ko. Pareho tayo. naniniwala na po kayo. Matagal na. Pero pilit ko lang na binabaliwala. Nung bata pa ako, nakakita na ako ng aswang noon. Nilabanan yun ng tatay ko. Nakita ko kung paano siya lumaban sa mga nilalang na yun. Kung ganun po, may alam din po kayo. Wala, iho. At yan ang pinagsisisihan ko ngayon. Nung oras na ipapasa sa akin ng tatay ko ang tungkulin, abay tumanggi ako. Mas pinili kong humawak ng baril kaysa matutong gumawa ng langis at magdasal ng kung ano-anong orasyon. Ngayon, hindi ko tuloy alam kung paano protekta ng baryong to. Akala ko kasi hindi na mauulit yung dati. Pero nagkamali ako. Napayuko ako. Naramdaman ko ang bigat na nararamdaman ni Lolo Isko. Patawarin mo ko, Rafael. Dinala ko kayo rito para sana ilayo sa gulo ng lungsod. Para iligtas kayo sa gutom at karahasan. Pero hindi ko akalaing ganito ang aabutan nyo rito. Mukhang dinala ko pa yata kayo sa mas malalang kapahamakan. Wala po kayong kasalanan, Lolo Isko. Alam ko po na mabuting tao po kayo ni Lola. Ang importante po ngayon, nakumpirma ko na po na totoo po ang hinala ko. Kung nakuha ko lang po sana lahat ng gamit ni Lolo, sana makakalaban po ako sa mga aswang na nandito. Mga gamit ba ka mo? Tulad ng ano ba yan? Mga agimat ba? Opo, may mga agimat po siya, tsaka mga libro po ng orasyon at mga sagradong sandata na matagal niyang iniingatan. Ang nakuha ko lang po talaga ay yung mga gamot. Kinamkam po kasi lahat nung mga nanguha po sa lupa ni Lolo, yung iba naming gamit. Tumayo si Lolo at inayos ang kanyang sombrero. Saka siya tumingin ng diretso sa akin. Uwi na tayo. May ipapakita ko sa iyo, iyo. Nagpatuloy na kami sa paglalakad pabalik ng bahay. Ilang sandali pa ay nakauwi na kami. Pagpasok pa lang namin ng bakuran, nakita ko na kagad si Gabriel na masayang nilalaro ang aso ni na Lolo at Lola. Aba, gising ka na rin pala, Gabriel. Mukhang gustong-gusto ka ng aso namin, ah. Hello po, Lolo. Opo, ang bait nga po ng alagaan niyo eh. Ang sarap pong kalaro. Mabuti naman at nalilibang ka. Ay siya nga pala, nasan ba ang Kuya Miguel mo? Nandun po sa likod. Naglilinis po siya doon. Aba, masipag pa ng bata si Miguel. O sige, tawagin mo siya at papasok tayo sa loob. May ibibigay ako sa inyong tatlo. Agad na tumakbo si Gabriel para tawagin si Miguel. Hindi nagtagal ay kumpleto na kaming tatlo. Pumasok na kami sa loob ng bahay. Seryoso ang muka ni Lolo habang sinisenyas ang kaming sumunod sa kanya. Patungo sa dulo ng pasilyo sa unang palapag ng bahay. Binuksan niya ang isang pinto. Ang kwarto ay isang bodega kung saan nakatambak ang ilang gamit nila. Sa gitna ng silid ay may malaking baul. Dahan-dahan niya itong binuksan. Pag-angat niya ng takip ay nakita ko ang mga bagay na pamilyar sa akin. Mga gamit ito ng isang tunay na albularyo. Wow! Ano po mga yan, Lolo? Ang gaganda po ng mga kwintas, oh. Oo nga no, mga agimat po yan no. Napapanood ko lang po dati yan sa mga pelikula. Tama ka, Miguel. Ang mga gamit na to ay pagmamayari ng tatay kong albularyo. Yung mga kwintas na nakikita nyo, mga anting-anting yan. Ginagamit niya yan sa panggagamot at pakikipaglaban sa mga nilalang ng kadiliman. Naiwan ito sa akin ng tatay ko, pero hindi ko naman alam kung paano ko gagamitin. Halika kayo, bibigyan ko kayo isa-isa nito para maging proteksyon ninyo. Miguel, lumapit ka. Kinuha ni Lolo ang isang medalyon na may ukit ng isang mandirigmang may hawak ng espada.
Isinuot niya ito sa leeg ni Miguel. Para sa ito, Miguel. Dahil ikaw ang tumatayong kuya at tagapagtanggol. Ang medalyong ito ay para sa katapangan at lakas ng loob. At kunin mo ang itak na ito. Gawa ito sa bakal na pinagpala ng dasal ng mga sinaunang albularyo. Kinuha naman ni Lolo ang isang maliit na medalyon na hugis bilog at may ukit ng mga pakpak. Inabot niya ito kay Gabriel. Gabriel, iyo. Ito naman ang para sa bilis at talas ng pakiramdam. At dahil bata ka pa, heto naman ang iyong magiging sandata. Ito ang tirador na gawa sa kahoy ng kamagong. Gamitin mo ito para protektahan ang sarili mo at ng iyong mga kasama. Humarap naman siya sa akin. Inabutan din niya ako ng agimat, pero wala siyang inabot na sandata sa akin. Ang ibinigay niya ay ang isang makapal na libro ng mga orasyon. Rafael, ang librong ito ay naglalaman ng mga dasal at pamamaraan kung paano itataboy ang mga nilalang na hindi tao. Sa'yo ito dahil alam kong ikaw ang makakaunawa sa nilalaman nito. Salamat po, Lolo. Ito po talaga ang kailangan ko. Sandali lang. Bakit nyo kami binigyan ng ganito, Lolo? Tungkol po ba ito sa nangyari kagabi? Oo. At hindi lang yun. Kanina nung nasa labas kami ni Lolo, may natagpo ang bangkay dito sa baryo. Sigurado kami ni Lolo na pinatay yun ng aswang. Totoo sinabi ni Rafael. Ibinigay ko sa inyo ang mga gamit ng tatay ko, hindi para obligahin kayong labanan sila. Ibinigay ko yan para may proteksyon kayo sa inyong mga sarili. Siyempre, ayoko naman na magamit niyan, pero mas mabuti nang handa tayo kaysa magsisi sa bandang uli. Tama po kayo, Lolo. Salamat po sa mga ito. O siya, dalhin niyo na ang mga yan sa inyong mga silid at kakain na tayo. Dinala na namin ang mga gamit sa aming kwarto at itinago ang mga ito sa ilalim ng kama. Saka kami bumaba para mag-agahan kasama sina Lolo at Lola. Lumipas ang ilang araw. Tila ba biglang naging payapa ang lahat. Hindi na naulit yung ingay sa bubong namin at wala nang natatagpo ang bangkay sa baryo. Dahil doon ay isinama na kami ni Lolo sa bukid. Tumutulong kami sa pagpapatubig ng mga gulay at nagpapakain ng mga alaga niyang hayop. Isang hapon, ipinatawag kami ni Lola Esther para magpatulong naman sa paglilinis ng bodega. Marami kasing kailangang linisin at iayos. Habang naglilipat kami ng kahon ni Miguel, may nakita si Gabriel na picture na naka-frame na nakasandal sa pader. Lola, sino po sila? Sila ang mga anak namin. 3 po pala ang anak nyo. Nasaan po sila? Umuuwi pa po ba sila dito? Hindi na, iho. Madalang pa sa patak ng ulan kung bumisita sila rito. Ang dalawa ay nasa Amerika at Canada. Busy ang mga yon. Parehas kasi silang mga doktor. Tapos may kanya-kanya na silang pamilya. Ang bunso naman namin, si Mateo, naroon sa Macau. Siya ang pinakamalapit, pero hindi rin madalas umuwi. Wala pa yung asawa. Kaya masyado siguro busy sa trabaho. Napatigil kami sa ginagawa namin. Nakita ko kung paano biglang nalungkot ang muka ni Lola Esther. Hindi nga minsan maalalang tumawag ng mga anak ko. Pero ganun talaga siguro ang buhay. Kapag tumubo na ang pakpak ng mga ibon, lilipad na sila palayo sa pugad. Walang nakapagsalita sa amin, pero si Gabriel
binuksan niya ang aparador at doon ay may nakita siyang nakasupot na mga pakpak na gawa sa puting balahibo. Lola, ano po mga ito? Bakit po may pakpak dito? Sa mga anak ko yan. Nung bata pa sila. Mahilig kasi sila sumali sa mga play sa school. Yan yung paborito nilang isuot noon, kaya tinago ko. May mga costume na kasama yan. Mga baluti at kasuotan ng mga sikat na arkanghel sa langit. Kilala niyo ba sina Arkanghel Miguel, si Arkanghel Rafael, at si Arkanghel Gabriel? Teka po, parang kami po yata yun, Lola. Hindi, Apo. Kapangalan niyo lamang sila. Si Arkanghel Miguel, siya ang pinuno ng hukbo ng langit. Siya ang tagapagtanggol laban sa masasamang balak noon ni Lucifer. Si Arkanghel Rafael naman ang tinaguriang manggagamot at gabay ng mga manlalakbay. Siya ang nagbibigay ng liwanag sa mga naliligaw at nagpapagaling sa mga may karamdaman, pisikal man o espiritual. Siya ang kasama sa paglalakbay para masigurong ligtas na makakarating sa paroroonan. Ako naman po. Sino po si Gabriel? Siguro po, ako po yung pinakagwapo, no? Si Arkanghel Gabriel ang tagapagdala ng mabuting balita. Siya ang mensahero ng Panginoong Diyos. Siya ang nag-anunsyo ng mahahalagang pagyayari sa mundo. Kaya pala makulit at madaldal ka eh. Dahil isa ka palang mensahero. Kuya naman naisip mo pa yon? Ayos lang yan, Gabriel. Lahat ng mga anghel sa langit ay mahalaga at may kanya-kanyang tungkulin na dapat gampanan. Katulad ninyo. Siguro kaya kayo'y pinakilala sa amin ay para mapunan ang pangungulila namin sa aming mga anak. Lola, wag na po kayo malungkot. Wag po kayo mag-alala, babalik po sila dito. Pa-wait lang daw po. Ngumiti ng malapad si Lola Esther at pinahid ang namumuong luha sa kanyang mga mata. Sana nga, Gabriel. Sana nga. Tumayo siya at isa-isang inilabas ang mga costume mula sa aparador. Bagamat luma, ay kitang-kita pa rin ang galing sa pagkakagawa nito. Sige nga. Subukan nyo nga itong isukat. Tignan natin kung kakasya sa inyo. Unang isinuot ni Miguel ang baluti ni Arkanghel Miguel. Kulay pilak ito na may ukit na krus sa gitna ng dibdib. May kasama din itong pulang kapa na hanggang sakong din ang haba. Nang maisuot niya ito, lalong tumikas ang kanyang tindig. Mukha siyang isang batang mandirigma na handang-handa na makipaglaban. Sumunod naman si Gabriel. Isinuot niya ang puting tunika, isang uri ng kasuotan na maluwag at parang toga. May kasama itong gintong balabal at sinturon. Talon siya ng talon habang sinusubukan paliparin ang mga pakpak sa kanyang likuran. Samantala, isinuot ko naman ang puting tunika na may patong na asul na roba. May kasama rin itong isang kahoy na tungkod na may nakasabit na isdang gawa rin sa kahoy. Bagamat simple ang disenyo, masarap itong isuot dahil magaan ng tela at malayang nakakagalaw ang aking mga braso. Nang makumpleto na, tumayo kami sa harap ng malaking salamin sa bodega. Maganda ang mga costume para kaming mga tunay na anghel. Tuwang-tuwa naman si Lola Esther habang pumapalakpak. Bagay na bagay pala sa inyo. Parang mga sinukat, ano? Kaya nga po, Lola Pwede po bang sa amin na lang to? Hoy, ano ka ba naman, Gabriel? Nakakahiya naman kay Lola. Okay lang, Miguel. Walang problema. Sa inyo na yung mga damit na yan. Basta't pakaiingatan nyo lang, ha? Para magtagal.
Yay! Salamat po, Lola! Ang bait niyo po talaga! Matapos kaming magpasalamat kay Lola, sinabihan niya na kaming magpahinga muna. Sapat na raw ang nalinis namin para sa araw na yon. Hinubad na namin ni Miguel ang costume at itinago na ito sa aparador namin sa kwarto. Pero si Gabriel, sa sobrang katuwaan, ay hindi hinubad ang sa kanya. Dumiretso siya sa labas ng bahay. Mula sa loob ay dinig na dinig namin ang malalakas niyang tawa. Kinakausap pa nga niya ang aso sa labas. Ipinagmamalaki niya dito na isa daw siyang anghel. Sinilip ko siya. Sinasabi niya ito habang ang puting pakpak sa kanyang likod ay tumatalbog-talbog habang siya ay lumulundag. Napangiti naman ako habang pinanonood siya. Bumalik na ang tingin ko sa loob ng bahay. Nag-usap kami saglit ni Miguel, pero maya-maya pa, biglang tumahimik sa labas. Tumigil yung pagtawa ni Gabriel, tapos yung aso, panay ang kahol. Kinutuban ako ng di maganda, kaya agad akong tumingin muli sa labas. Nakita ko siya na nakatayo at hindi gumagalaw. Sa harap niya, sa labas ng bakod, ay may isang lalaki. Ordinaryo lang naman ang itsura nito. Nakasuot ng kupas na polo at nakasombrero ng malaki at malapad. Hindi kita ang mukha niya. Para lang siyang isang ordinaryong magsasaka na napadaan lang. Pero sa sandaling yun, naramdaman ko ang biglang pag-init ng bote ng langis na nasa bulsa ko. Gabriel! Dahil sa kaba, mabilis akong lumabas sa pintuan at tumakbo patungo sa kinaroroonan ni Gabriel. Nakasunod naman kagad sa akin si Miguel, pero bigla kaming napatigil nang itaas ng lalaki ang kanyang ulo. Doon namin nakita ang kanyang muka. Maputla ang kanyang balat. Nakangisi siya sa amin. Kakaiba ang aura niya. Tapos kung makatingin siya, halata talagang wala siyang balak na maganda para kay Gabriel o maski sa amin ni Miguel. Sino ka? Anong kailangan mo rito? Hindi sumagot ang lalaki. Lalo lang lumawak ang kanyang ngisi, dahilan para makita namin ang kanyang mga ngipin. Masyadong matutulis ito kumpara sa ordinaryong ngipin ng mga tao. Sa takot at gulat, hinila ko ang braso ni Gabriel. Miguel, ipasok na natin sa loob si Gab! Ngayon na! Itinaas ng lalaki ang kanyang mga kamay at itinuro kami. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang, pero para bang humaba ang kuko niya sa isang iglap. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad na papalayo hanggang sa tuluyang nawala. Ang langis sa bulsa ko ay dahan-dahan ng lamig. Rafael, ano yun? Bakit ganun ang itsura ng lalaki na yun? Isa siyang aswang, Miguel. Nagpakita siya sa atin. Pero bakit? Sabi ng lolo ko, minsan ay nagpapakita sila para sadyang takutin ang susunod nilang bibiktimahin. Ganun? Ibig sabihin, ay parang sinisipat niya tayo, ganun ba? Tama ka, Miguel. Ganun na nga. Pero di ba, sa gabi lang naman nagpapakita bang aswang? Hindi lahat. May mga aswang na kayang makihalubilo at magpanggap na tao sa umaga. Paano natin malalaman kung sino ang totoo sa hindi? Hindi sila makakatagal malapit sa langis ko nang hindi nagbabago ang aura nila. Napansin mo naman kanina, di ba? Hindi niya mapigilang ipakita ang pagbabago ng anyo niya. Humaba ang mga kuko niya. Mga kuya, kanina sabi niya sa akin, alam niyo, kakainin daw niya ako. Hindi ko hahayaang mangyari yung Gabriel. Ako man, mabuti pa ay magsanay na tayo sa kung paano gamitin ang mga gamit na ibinigay sa atin ni Lolo. Tama. Alam mo ba kung paano tayo magsasanay? Hindi ko kayo matuturuan kung paano lumaban. Pero kaya ko kayong turuan ng orasyon para magamit nyo at mapagana ang inyong mga medalyon. Nabasa ko na kasi ang halos kalahati ng aklat. Sige, ituro mo sa amin kung paano. Doon na lang muna tayo sa loob ng kwarto.
para tahimik. Mabilis naming hinila si Gabriel pabalik sa loob ng bahay. Pagpasok namin, agad kong isinara ang pintuan. Dinatnan namin si Lolo Isko na nasa sala na at naglilinis ng kanyang lumang shotgun. Ibinaba niya ito sandali at tumingin sa amin. Oh, bakit parang nakakita yata kayo na multo? Lolo Isko, may lalaki po sa labas kanina. Pero hindi po talaga siya tao. Hindi na nagulat si Lolo. Muli niyang pinunasan ang baril gamit ang malinis na basahan. Sinimulan na nila kayong kilalanin at tansyahin. Malamang ay naamoy na nila ang halimuyak ng mga agimat at susubukan nilang kunin ang mga ito para walang maging sagabal kung sakali man na may gawin silang di maganda dito sa baryo natin. Kung ganun, ay magiging target na nga po nila kami. Tama ka, Miguel. Pero huwag kang mag-alala. Paghahandaan natin sila. Ikinasabigla ni Lolo ang kanyang shotgun. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumayo at itinutok ang dulo ng baril sa bintana. Sa gulat, mabilis na napatakip ng tenga si Gabriel. Akala niya ay papuputukin ito ni Lolo. Biglang natawa si Lolo Isko nang makita ang naging reaksyon niya. Ibinaba niya ang baril at marahang tinapik ang balikat ni Gabriel. Huwag kang matakot, Iyo. Sinisigurado ka lang naman na maayos pa itong baril ko. Hindi ko pa ito papuputukin hanggat hindi pa kailangan. Pasensya na po kayo, Lo. Nagulat lang po ako. Pasensya na rin kung natakot kita. Alo, punta lang po muna kami sa loob ng kwarto namin. Gusto ko pong turuan sila kung paano po dasalan ng kanilang mga agimat para gumana. Tapos nun, hanapin ko po dito sa aklat yung pwedeng pantaboy sa aswang. Baka po kasi sumugod sila dito. Mainam na po may pangontra tayo. Tumango si Lolo. Pagkatapos nun ay naglakad na kami paakyat sa hagdan. Pagpasok sa kwarto, agad kong kinuha ang libro ng mga orasyon. Tapos ay naupo kami sa kama. Hinanap ko ang pahina para sa pagpabasbas ng agimat. Nang mahanap ko ito, nakita ko ang maikling dasal na nakasulat sa lumang alpabeto pero madaling basahin. Naroon na rin ang kahulugan nito. Miguel, Gabriel, ilapag niyo ang mga agimat niyo rito sa gitna ng kama. Kailangan nating sabay-sabay na bigkasin ang mga salitang ito para magising ang kapangyarihan ng mga yan. Inilapag nila ang kanika nilang mga medalyon sa ibabaw ng kama. Naghawak-hawak kami ng mga kamay at sinimulan na naming basahin ang orasyon ng dahan-dahan. Paulit-ulit naming inusal ito hanggang sa masaulo na namin ang bawat salita. Habang tumatagal ang aming pagdarasal, napansin ko na parang unti-unting kumikislap ang mga medalyon. At nang matapos na ang aming dasal, muling isinuot namin ang aming mga kwintas. Sa sandaling dumampi ito sa aming balat, may naramdaman akong parang mahinang kuryente na gumapang mula sa aking leeg, pataas sa aking ulo at pababa hanggang sa aking mga paa. Naramdaman niyo ba yun? Oo, mainit. Saka parang may konting kuryente na gumapag. Ako rin po. Naramdaman ko yun. Tapos parang gumaan ang pakiramdam ko. Aba, ayos to ah. Magaling, gumana nga. Ngayon, ay buhay na ang mga agimat natin. Matapos naming masiguro na gumagana na ang aming mga agimat, agad kaming bumaba para simulan ang paghahanda sa buong bahay. Kasama namin si Lolo, si Lola at si Manang Celia. Naglabas kami ng mga bawang, asin at tuyong palapa ng nyug na ayon kay Lolo Isko ay nabasbasan nung nakaraang mahal na araw. Nagpahid din kami ng langis sa bawat hamba ng pinto at mga bintana. Si Manang Celia ang abala sa paghahagis ng asin sa bawat sulok ng bahay. Ngunit sa gitna ng aming pagmamadali, bigla kaming napatigil nang marinig naming dumaing si Gabriel. Nabitiwan niya ang hawak
Nabawang at napahawak siya sa kanyang magkabilaang tenga. Ano nangyayari sa'yo? Ayos ka lang ba, Gabriel? Kuya, ang ingay. Ang sakit sa tenga. May mga naririnig ako, ang daming boses. Magkakaiba sila. Pero lahat, galit na galit. Ano bang naririnig mo, Apo? May naririnig po akong malalakas na pagaspas ng mga pakpak. Parang papalapit po sila dito. Ang laki po ng tunog. Parang galing po sa mga dambuhalang nilalang. Ganito po yung narinig ko nung unang gabi po namin dito. Kung natatandaan mo, Kuya Rafael, yung sinabi mo na may aswang sa bubong, ganun po yung pagaspas na naririnig ko ngayon. At papalapit na po sila. Namumutla na ang muka ni Gabriel, pero doon ko napagtanto na ang agimat na ibinigay sa kanya ay hindi lang pamproteksyon. Pinalakas nito ang kanyang pandinig na higit sa kakayahan ng isang ordinaryong tao. Huwag ka matakot, Gabriel. Bahagian ng kapangyarihan mo ang makarinig ng mga bagay na hindi namin narinig. Makakatulong sa atin yan para malaman natin kung malapit na o malayo pa ba ang mga kalaban. Ikaw ang magsasabi sa amin kung saan sila manggagaling. Ganun po ba? Kapangyarihan ko po ito? Oo, Apo. Ayos, di ba? Oo nga po, no? Hala, may kapangyarihan nga ako. Ang galing ko po, Lolo Isko. Sige po, gagamitin ko po to para malaman kung nasaan po ang mga kalaban. Sige, pakinggan mo sila mabuti at pakinggan mo kung ano ang sinasabi nila. Sige po, Kuya. Pumikit ng mariin si Gabriel. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang konsentrasyon sa mga tunog na nagmumula sa labas. Maya-maya pa ay bigla siyang dumilat. Nanlalaki ang kanyang mga mata. Hindi lang po tayo yung pakay nila. Narinig ko po sa usapan nila. Sabi ng lalaki, uubusin daw po nila ang lahat ng tao sa baryo ngayong gabi. May plano po silang sakupin ng buong baryo. Napanganga ako nang marinig ko yun. Matindi pala ang panganib na paparating. Itinuloy na namin ang aming mga ginagawa hanggang sa kami ay matapos. Lumipas ang ilang oras, tuluyan nang nabalot ng dilim ang paligid. Matapos ang hapunan, ay dumiretso kami sa sala. Maya-maya pa, ay napansin kong wala si Gabriel sa tabi namin. Agad kaming kinabahan ni Miguel. Gabriel? Gabriel, nasaan ka? Gabriel! Andito po ako. Lahat kami ay napalingon sa hagdanan. Dahan-dahang bumaba si Gabriel. Suot niya ang kanyang costume na arkanghel, ang puting tunika at ang mga pakpak sa likod. Nakasukbit sa kanyang bewang emperador at nakasabit sa leeg ang kanyang medalyon. Seryoso ang kanyang muka at diretsyong nakatingin sa amin. Oh, ba't ganyan ang itsura mo? Bakit mo sinuot yan? May bumulong sa akin, Kuya. Kailangan daw nating isuot ang mga ito. Magsisilbi daw natin itong baluti. Ito ang sasangga sa matutulis na kuko at ngipin ng mga aswang kapag sumalakay na po sila. Tinignan ko si Miguel. Halata sa mukha niya ang pag-aalinlangan. Mukhang ayaw niyang sumunod sa sinabi ng bunso namin. Pero nakita ko ang kakaibang determinasyon sa mga mata ni Gabriel. Mabuti pa'y sumunod na tayo sa kanya, Miguel. Totoong nakakarinig siya ng mga bagay na hindi natin alam. Kung totoo na may bumulong sa kanya na kailangan natin ng proteksyon, sundin na lang natin. Wala namang mawawala eh. Oras, sige na. Huwag lang sanang makasagabal ang mga costume na yan sa oras ng laban. Hindi, Kuya. Maniwala ka sa akin. Makakatulong daw po yan talaga, sabi po ng boses. Huminga ng malalim si Miguel at tumingin sa akin. Tumango ako bilang pagsang-ayon. Mabilis kaming kumilos. Umakyat kami ng hagdan at agad na nagbihis. Isinuot ni Miguel ang kanyang pilak na baluti at pulang kapa. Isinuot ko naman ang aking asul na roba. Agad kaming bumaba. Pagkatapos, nang makumpleto na kami, muli kaming naupo sa sala.
Tahimik kaming nag-abang. Ilang sandali pa, biglang napaigtad si Gabriel. Diyos ko po, papunta na sila. Ilan sila? Alam mo ba? Marami sila, kuya. Siguro, may dalawa po. Totoong sinasabi niya. Tignan nyo, kumukulo na naman ang langis. Nandiyan na sila sa labas. Hinawakan ni Miguel ang kanyang itak ng maigpit at tumayo sa gitna namin. Handa na ba kayong lumaban? Handa na, Miguel. Maya-maya lang ay narinig namin ang malalakas at mabibigat na kalabog sa itaas ng bubong. Meron ding kumakalmot sa pader. Nakakangilo ang tunog ng kanyang mga kuko na iginagasgas sa semento. Meron ding sumubok na banggain ang pinto, pero dahil sa iniligay naming pananggalang at langis, umatras sila nang may kasamang singasing. Natuwa kami kasi mukhang epektibo ang inilagay naming proteksyon sa bahay. Ngunit hindi nagtagal. Nakarinig kami ng malalakas na sigawan mula sa mga kapitbahay. At si Gabriel hindi mapakali. May napasok na sila mga bahay. May mga napatay na din sila. Kailangan natin sila tulungan. Nakakaawa ang mga sigaw nila. Wala silang patawad. Pati mga bata, sinasaktan nila. Kung ganun, lalabas ako. Hindi pwedeng dito lang tayo habang inuubos nila ang mga tao. Sasama ako sa'yo. Hindi kita pwedeng pabayaan na lumabas mag-isa iyo. Ako din po, sasama. Mas malakas po ang puwersa natin kung sama-sama tayo. Sigurado ba kayo? Mapanganib sa labas. Ayoko may masaktan sa inyo, mga apo. Wala pong problema, Lolo. Kaya po namin to. Huwag po kayo mag-alala. Nilingon ko sina Lola Esther at Manang Celia. Parehas silang kinakabahan. Lola, Manang, dito lang po muna kayo sa loob ha. Ipagdasal niyo po kami. Mas magiging malakas po ang kapangyarihan namin kung may basbas at dasal na galing po sa itaas. Sige mga apo, kami na bahala sa dasal. Isko, mag-iingat kayo. Hihintayin ko pagbabalik ninyo. Huwag mong pabayaan ang mga bata. Tumango si Lolo. Matapos ang mga bilin ay naglakad na kaming apat. Doon kami lumabas sa pinto sa likod ng bahay. Pagkabukas pa lang namin, isang dambuhalang aswang ang agad na sumugod sa amin. Agad ko siyang hinarap. Itinapat ko sa kanya ang aking tungkod at sinabayan ko ito ng pagbigkas ng isang orasyon. Biglang nanghina ang aswang. Napahawak ito sa kanyang ulo at parang nahihirapan siyang makagalaw. Agad na lumapit si Miguel sa kanya at buong lakas na tinagpas ang ulo ng aswang gamit ang kanyang itak. Bumagsak ang katawan ng halimaw at ang kanyang ulo ay nagpagulong-gulong. Matapos mapatumba ni Miguel ang unang aswang, hindi na kami nag-aksaya ng oras. Tinakbo namin ang buong bakuran ni na Lolo at isa-isang hinarap ang mga aswang na naroon. Sa bawat pagtaas ko ng tungkod at pagbigkas ng orasyon, may ilan na nawawalan ng lakas at doon na sila. Tinatapos ni Miguel gamit ang kanyang itak. Walang mintis ang kanyang mga naging pag-atake. Aral na aral at parang sanay na sanay talaga siya sa pakikipaglaban. Samantala, nang matalo na namin ang lahat ng mga aswang na nasa bakuran, lumabas na kami sa kalsada para ikutin ang buong baryo. Si Lolo Isko ay hindi rin nagpahuli. Gamit ang kanyang shotgun, pinaputukan niya ang mga aswang na nakadapo sa mga puno at bumungan. Bagaman hindi sila agad na namamatay sa tama ng bala, sapat na yon para mapabagsak sila at doon namin sila susugurin. Habang nasa gitna kami ng labanan, may isang dambuhalang aswang na sadyang mahirap patumbahin. Mabilis itong kumilos at parang hindi tinatablan ng aming mga simpleng dasal. Habang nakatuon ang atensyon ko sa kanya, hindi ko napansin na may isa pang aswang na sumulpot sa likuran ko. Muntik na ako nitong kagatin sa leeg. Kuya Rap! Yuko! Agad akong yumuko. Sa isang iglap, tumama ang isang bato sa ulo ng aswang. Mula ito sa tirador ni Gabriel. Hindi lang ito basta tumama.
May kasama itong kislap na tila nakabulag din sa halimaw. Nagdasal ako ng taimtim at itinaas ko ang aking tungkod. Nagsisisigaw ang aswang hanggang sa makita kong tila nalalapnos ang kanyang katawan at dahan-dahang natunaw. Ilang sandali pa, may napansin akong kakaiba sa aming tatlo. Ang mga suot naming costume ay biglang nagliwanag. Isang malagintong liwanag ang bumalot sa aming mga katawan. Ito ay nagsilbing proteksyon namin. Dahil dito, hindi na makalapit ang mga aswang. Sa tuwing sinusubukan nilang sumunggab, para silang napapaso at mabilis na umaatras. Ano ha? Ano? Hindi nyo kami kaya, no? Sige, lapit! Lumapit kayo sa amin! Matapang na hinamon ni Miguel ang mga aswang habang iminawasiwas ang kanyang itak na naglalabas din ng mahinang liwanag. Umatras ang mga aswang. Habulin natin sila! Hindi sila pwede makatakas! Hinabol namin ang mga aswang hanggang nakarating kami sa gitna ng plaza. Doon sa ilalim ng isang malaking puno, nakatayo ang isang lalaking nakasombrero. Nakilala ko siya kagad. Siya ang lalaki na nasa harap ng bahay kaninang umaga. Hindi siya gumagalaw, pero mabigat ang nararamdaman kong aura sa kanya. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang ulo at tinanggal ang malapad niyang sombrero. Ang kanyang muka ay mas nakakatakot sa malapitan. Sa isang iglap, nagsimula siyang magbago ng anyo. Unti-unting humaba ang kanyang katawan. Narinig namin ang lagutok ng kanyang mga buto habang humahaba ang kanyang mga braso at binti. Tumubo ang malaking pakpak sa kanyang likuran. Itim na itim ito, tulad ng kanyang balat. Ang kanyang mga mata ay mapula. Meron din siyang malalaking sungay sa noo. Ang kanyang anyo ay parang isang halimaw na diretsyong nanggaling sa impyerno. Kakaiba siya. Malakas ang isang to kumpara sa mga nakalaban natin. Baka siyang pinuno ng mga aswang. Mag-ingat kayo, mga apo. Mabilis siyang sumugod sa amin. Hindi tulad ng ibang aswang, hindi siya kagad napapaatras ng liwanag na galing sa kasuotan namin. Ikinasa ni Lolo Isko ang kanyang baril at itinutok sa papasugod na aswang. Ngunit nang magpaputok siya, agad din namang nakaiwas ang aming kalaban. Sa isang malakas na hampas ng kanyang malaking pakpak, napataob niya kaming lahat. Napasubsob ako sa lupa habang sina Lolo ay napaluhod. Hindi natin siya kaya. Kung magkakanya-kanya tayo, kailangan natin pagsamahin ang ating mga kapangyarihan. Nagkaisa kaming tatlo. Pumwesto si Gabriel sa gitna at muling nakinig ng mabuti. Sa kanan mo, Kuya Miguel! Dahil sa mabilis na babala ni Gabriel, ay nasaksak ni Miguel ang aswang na sumugod. Itaas mo daw ang tungkod mo, Kuya Rafael! Saka mo dasalin ang orasyon na itinuro sa'yo ng lolo mo! Ano? Paano mo nalaman na may itinuro sa akin ng lolo ko? May nagbubulong lang po, Kuya. Sige na, gawin niyo na! Tumango ako at kasunod nun ay itinaas ko ang hawak kong tungkod at binigkas ang pinakamalakas na orasyong alam ko. Sa pagkakataong yun, nakita ko ang mabilis na pagdaloy ng mas malakas na gintong liwanag mula sa tungkod papunta sa mga sandata ni Miguel at Gabriel. Ngayon na! Tapusin na natin ang laban na to! Laban! Umungol ang pinuno ng mga aswang at mabilis na sumugod sa amin mula sa itaas. Agad kong itinapat sa kanya ang aking tungkod. Bigla siyang huminto sa paglapit. Maya-maya pa ay napansin kong nanginginig ang kanyang mga kamay. Gabriel, subukan mong puntiryahin ang kanyang mga mata! Agad na binanat ni Gabriel ang hawak niyang terador at pinakawalan ng sunod-sunod ang bato nito. 3 mabilis na pagtirador ang kanyang ginawa. Ang 2 ay tumama sa pakpak ng halimaw at ang isa naman ay sa mata. Medyo bumaba ang kanyang paglipad. Mabilis namang kumilos si Miguel. Lumapit siya sa pinuno ng mga aswang. Ang kanyang itak ay buong lakas niyang itinusok sa puso nito
Isang nakabibinging tili ang nagmula sa halimaw. Nalaglag siya sa lupa at namilipit sa sakit. Ngunit kahit mukha siyang hirap na hirap, ay pilit pa rin niyang inaabot si Gabriel. Ilang sandali pa, unti-unti na siyang nawalan ng buhay. Dahan-dahan na rin siyang nagliyab at saka kinain ng apoy ang kanyang katawan. Nang mawala na ang kanilang pinuno, agad na nagpulasan ng iba pang aswang. Mabilis silang lumayo sa baryo. Natahimik ang buong plaza matapos ang labanan. Unti-unti na rin nawala ang gintong liwanag sa aming mga katawan. Pagod na pagod kami, pero dahil alam naming ligtas na ang lahat, ayos lang. Sulit ang pagod at hirap. Tinignan namin si Lolo Isko na nakangiti sa amin habang ibinababa ang kanyang baril. Mahusay! Tunay nga kayong mga sundalo, mga magigiting na tagapagtanggol. Ang galing ninyo mga bata. Isang himala itong nangyari. Hindi ako makapaniwala. Hindi lang po kami ang tunay na sundalo dito, Lolo. Pati po kayo. Kahit matanda na po kayo, ang tapang-tapang niyo pa din po at malakas. Saka kayo po ang dahilan kung bakit namin natalo ang mga aswang. Kayo po ang nagbigay sa amin ng mga agimat at ng mga sandata namin. Tama po si Rafael. Kundi dahil po sa mga gamit nyo at pagpapalakas po ng loob namin, baka naging biktima na rin po kami ng mga halimaw na yun. Kayo po ang tunay na nagligtas sa amin, Lolo Isko. Hindi naman mga apo. Kasi ang mga agimat ay gamit lang. Pero ang tapang na ipinakita nyo ay nanggagaling sa inyong mga puso. Yan ang tunay na kapangyarihan. Ano, tara na mga bata. Umuwi na tayo. Tsak hinihintay na tayo ng lola ninyo. Tara na po, Lolo! Nagsimula na kaming maglakad pauwi. Pero sa daan ay nasalubong namin ang mga tanod at ilang opisyal ng barangay. Alam nila ang lahat ng nangyari. Pero dahil sa sobrang takot, hindi sila nakalabas para ipagtanggol ang baryo laban sa mga aswang. Paulit-ulit silang nagpasalamat sa amin. Pero agad din nilang inilapit ang mabigat nilang problema. Kailangan daw nila ng tulong para sa mga nasugatan ng mga aswang. Ako na po ang bahala sa mga nasugatan. Dalhin niyo po sila sa plaza. Uuwi lang po ako para kunin po mga gamit ko. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Nang makarating kami sa tapat ng bahay, agad kaming sinalubong ni Manang Celia at Lola Esther. Salamat sa Diyos! Salamat at ligtas kayo! Pero alam kong hindi pa tapos ang tungkulin ko. Mabilis akong pumasok ng bahay at kinuha ko ang lahat ng bote ng langis na meron ako. Lolo, babalik lang po ako sa plaza. Kailangan magamot po ang mga sugatan. Sasama na kami, apo. Sabay-sabay kaming nagtungo sa plaza. Pagdating doon, bumungad sa amin ang maraming taong nakahiga sa semento at dumadaing sa sakit. Bilang punong manggagamot sa gabing yon, agad akong nanguna sa operasyon. Tinuruan ko rin ang aking mga kasama kung paano ang tamang paglilinis ng sugat at ang paggamit ng mga dalang langis. Namangha ang mga tao nang tumigil ang pagdurugo ng kanilang mga sugat at bahagyang nabawasan ang sakit. Matapos ang gabing yon, ay naging payapa na uli ang baryo. Isang linggong lumipas, nakatanggap sina lolo at lola ng tawag mula sa kanilang mga anak. Plano na raw nitong umuwi para manirahan sa bahay at alagaan sila. Tuwang-tuwa sina Lolo Isko at Lola Esther sa magandang balitang yon. Samantala, ng gabi ding yon ay nag-usap-usap kaming tatlo. Masaya na po sila Lolo at Lola kasi paparating na po yung totoong anak nila. Kaya nga baka hindi na tayo pwede rito. Magiging pabigat lang tayo pag nagkataon. Tama ka, Rafael. Tutal, mga anghel na palaboy naman ang tawag sa atin. Kailangan na natin panindigan yun. Baka marami pang lugar ang nangangailangan ng tulong natin, di ba? Matapos ang usapan na yon, nagdesisyon kaming umalis na. Habang mahimbing na natutulog ang mag-asawa, dahan-dahan kaming lumabas ng bahay.
Nag-iwan lang kami ng maikling sulat ng pasasalamat sa ibabaw ng lamesa. Bit-bit ang mga agimat, sandata at mga costume na ibinigay nila. Tahimik kaming naglakad palayo sa bahay. Napadpad kami sa isang liblib na baryo sa kabilang bundok. Sa gitna ng masukal na daan, nakakita kami ng isang lalaking sugatan at sinasalakay ng isang aswang. Agad kong itinaas ang tungkod para pigilan ang halimaw. Nang huminto ito, mabilis na lumapit si Miguel at tinagpas ang ulo ng aswang bago pa ito makalapit sa biktima. Nang masigurong wala na itong buhay at hindi na muling makapananakit, nilapitan namin ang lalaking nanginginig pa rin sa takot. Sino kayo? Saan kayo galing? Tumingin si Miguel sa amin at bahagyang ngumiti bago muling ibinaling ang tingin sa lalaki. Isang maikling tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Kami? Kami lang naman. Ang mga anghel na palaboy. Simula noon, sa baring yun na kami nanirahan, bilang pasasalamat sa pagliligtas namin sa kanyang buhay, pinatuloy niya kami sa kanyang tahanan at itinuring na parabang tunay na pamilya. At doon sa bagong baryo na yon, ipinagpatuloy namin ang aming misyon na bantayan at proteksyonan ang mga tao laban sa anumang puwersa ng kasamaan. Dahil hanggat may nangangailangan, hindi titigil ang paglalakbay naming tatlo. Bilang mga anghel na palaboy na tagapagligtas ng mga tao laban sa mga aswang. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento kasama ang aking mga kaibigan. Sana po ay may natutunan po kayo na magandang aral. Maraming salamat po. Sa kwentong inyong napakinggan, pinatutunayan lamang ang masakit na realidad. Ang pagiging palaboy ng mga bata ay hindi lamang simpleng usapin ng disiplina, kundi isang malalim na sigaw ng kakulangan sa pag-aaruga, gabay at tunay na pagmamahal. Ang isang batang napabayaan o nasasaktan ay madaling maligaw ng landas at mula sa simpleng pagkakamaling dulot ng gutom o takot ay maaaring matutong gumawa ng mas mabibigat na kasalanan na magdadala sa kanya sa kapahamakan. Kaya't ang tunay na solusyon ay nagsisimula sa tahanan at komunidad, sa pagbibigay ng malasakit, pangunawa at pagtanggap na may kasamang wastong paggabay at disiplina. Dapat nating mahalin ang mga bata sapagkat sila, gaya ng sinabi ni Dr. Jose Rizal, sila ang pag-asa ng bayan. Sila ang magpapatuloy ng henerasyon at magiging tagapagtanggol ng kabutihan laban sa kasamaan kung sila'y mahuhubog ng tama. Ang pagmamahal na may malasakit ang siyang nagiging ilaw upang hindi sila maligaw sa dilim. Tulad nga ng sinasabi sa Kawikaan, Kabanata 22, talata 6. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at kapag siya ay tumanda, ay hindi niya hihiwalayan. At sa Efeso, Kabanata 6, talata 4. Mga ama, huwag niyong ipagngalit ang inyong mga anak, kundi palakihin niyo sila sa aral at payo ng Panginoon. Gayon din, pinapaalalahanan tayo sa Marcos Kabanata 9, talata 37, na ang pagtanggap at pag-aaruga sa isang bata ay parang pagtanggap mismo sa Panginoon sa pamamagitan ng tunay na pagmamahal, tamang paggabay at sama-samang pagkilos ng pamilya at lipunan. Maiiwasan natin ang pagkaligaw ng kabataan at mabibigyan sila ng pag-asang mamuhay ng marangal at may direksyon. Maraming salamat po
sa walang sawang pakikinig at pagsuporta sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isak. Hanggang sa muli at pagpalain nawa kayo ng puong may kapal.